Akala ko kaya niya akong ipahiya dahil isa lang akong waitress. Pinunit niya ang damit ko sa harap ng lahat. Tinawanan niya ako pero hindi niya alam na ang lalaking iyon, ang may-ari ng lahat, ay nanonood sa bawat segundo. Ang pagkakamali niya ay magpapawala sa kanya ng lahat. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay humalo sa pabango ng mga puting rosas na nakadekorasyon sa bawat mesa sa restoran. Pag-asa. Pinunasan ko ang marmol na ibabaw ng mesa 6 habang pinapanood ko ang baluktot kong refleksyon na nakatitig pabalik sa akin. Maayos na maayos ang itim at puting uniforme, nakatali ang buhok at walang ni isang hibla na lumilihis. Kumikinang pa rin ang itim na sapatos kahit 2 taon na itong gamit. Sofia, kailangan kitang mag-cover sa VIP section ngayon. Lumabas si Don Gregorio mula sa kusina, pinupunasan ng kamay sa kanyang apron. May mga importanteng tao na darating. Humigpit ang buhol sa sikmura ko. Ang VIP section ay nangangahulugan ng mas malaking tip pero pati na rin ng mga kliyenteng mas demanding. Umaasa ako sa iyo, Hija, dagdag niya. Tapik sa balikat ko na may init ng isang ama na nagpapaalala kung bakit nandito pa rin ako, kung bakit hindi pa ako sumusuko. Ikaw ang pinakamagaling na waitress ko. Ngumiti ako kahit nanginginig ng bahagya ang mga kamay ko dahil sa kaba. Matagal ko nang natutunan na sa trabahong ito hindi pwedeng magpakita ng kahinaan. Naamoy ng mga customer ang takot na parang mga pating na naaamoy ang dugo sa tubig. Mabagal ang takbo ng hapon, halos tamad, hanggang sa bumukas ang salaming pinto at nagbago ang mundo. Pumasok siya na parang ang buong restoran ay para lang salubungin siya. Valeria Montalvo. Hindi ko pa alam ang pangalan niya noon, pero alam ko ang tipo niya. Ang pulang takong niya ay kumakalampag sa sahig na parang hatol. Ang suit niya nakaparehong kulay, malamang mas mahal pa sa kinikita ko sa kalahating taon. Blonde na buhok na bumabagsak sa perpektong alon sa balikat niya. Pero hindi ang ganda niya ang nagpahinto ng dugo ko. Kundi ang tingin niya, ang asul niyang mga mata ay sinusuyod ang paligid na parang emperador na nag-iinspeksyon ng sinakop na teritoryo. Tinitimbang, hinuhusgahan, itinatapon. Sa likod niya ay may kasunod na grupo, 5 taong bihis sa parehong malupit na elegante, perpekto at mapuputing ngiti, mga relo na kumikislap sa ilaw na parang maliliit na araw na gawa sa ginto at diamante. At siya, sa kanila, may isang lalaking maitim ang buhok, matangkad, naka-dark gray na suit na eksaktong sukat sa matipuno niyang pangangatawan, milimetrong perpekto. Pero habang ang iba ay nagkukwentuhan at malalakas ang tawa, tahimik siya. Ang mga mata niyang kayumanggi ay pinagmamasdan ang lahat ng may kakaibang tindi, parang kabisado niya ang bawat detalye, bawat mukha, bawat galaw. Nagtagpo ang mga mata namin sa isang iglap habang dumadaan siya sa tabi ko. May kung ano sa tingin niya, isang bagay na hindi ko maunawaan. Pagod ba? Lungkot? O simpleng tingin ng isang taong mas gugustuhing nasa kahit saan man, basta hindi dito. Reservation under the name Montalvo, sabi ni Valeria sa manager, hindi nagtatanong, hindi naghihintay ng kumpirmasyon. Utos yun, hindi pakiusap. Yo po, Mrs. Montalvo. Halos magpakaluhod ang manager. Inaasahan po namin kayo. Ang karaniwang mesa niya, suminya siya sa akin ng maingat para ihatid sila. Huminga ako ng malalim, pinuno ng hangin ang baga ko at lumakad papunta sa kanila, may tray ng mga menu sa ilalim ng braso. Magandang hapon po, dito po tayo. Hindi man lang ako tiningnan ni Valeria, naglakad lang siya, parang palatandaan lang ako na nagtuturo ng daan, hindi isang tao. Sumunod ang grupo niya at naririnig ko ang mga piraso ng usapan nila. Sabi ko sa kanya kung hindi niya kaya ang entrance fee sa club, ibig sabihin hindi talaga siya bagay sa amin. Sabi ni Valeria na nagdulot ng tawanan mula sa mga kasama niya. May mga antas, alam nyo? Hindi pwedeng ihalo ang diamante sa salamin.
Tama, sang-ayon ng isang babaeng nakaitim na damit na may kuwintas na perlas. Mahalagang panatilihin ang standards. Inihatid ko sila sa nakataas na bahagi ng restoran kung saan ang mga mesa ay may Egyptian linen na tablecloth at ang kubyertos ay German porcelain. Maingat kong inilapag ang mga menu sa mesa. Gusto po ba ninyong magsimula sa inumin? Pinakamahal na alak na meron kayo, utos ni Valeria, sa wakas ay tumingin sa akin. Sinuyod ng mga mata niya ang katawan ko mula ulo hanggang paa sa 2 segundo at sa 2 segundong iyon, ginawa niya akong wala. At siguraduhing nasa tamang temperatura, hindi tulad ng maligamgam na basura na isinilbi sa akin noong huli kong punta rito. Kaya mo bang tandaan yon o kailangan ko pang isulat para sa'yo? Uminit ang batok ko pero pinanatili ko ang professional kong ngiti. Opo, ma'am, agad po. At magdala ka ng malilinis na baso, dagdag niya habang papalayo na ako. Talagang malinis, hindi yung may bakas ng daliri ng kung sino-sino. Sinundan ako ng tawanan ng grupo niya hanggang sa wine cellar. Sa malamig at madilim na storage room, nadatnan ako ni Don Gregorio na nakakuyom ang mga kamao ko hanggang sa bumabaon na ang kuko ko sa palad. Huminga ka, Hija, mahinahon niyang sabi. Nakakita na ako ng daan-daan na tulad niya. Kailangan nilang ipahiya ang iba para lumaki ang pakiramdam nila kasi sa loob walang laman. Bakit ang mga taong tulad nila ang sobrang yaman? Nasabi ko bago ko napigilan ang sarili ko. Bakit ang mabubuti laging hindi patas ang buhay? Putol niya habang kumukuha ng bote. Pero may bagay ka na hinding-hindi niya magkakaroon. Totoong dignidad. Yung galing sa loob, hindi nabibili. Bumalik ako, dala ang alak, binabalanse ang tray gaya ng 1,000 beses ko ng practice. Bawat hakbang sinukat, bawat galaw kontrolado. Nagsimula akong magsalin, inuuna si Valeria gaya ng protokol. Diyos ko, tingnan mo yung sapatos. Bulong ng isa sa mga babae, sapat ang lakas para marinig ko bawat salita. Niresole ba yan? Sino ang nagsusuot ng niresole na sapatos? Halos hindi halata ang panginginig ng kamay ko habang nagsasalin ng alak. Siguro, hindi kaya bumili ng bago. Sagot ng isa pa, isipin mo yon, buong araw, nakatayo, nagsiserve, mas pipiliin ko pang mamatay. Ang mga salita nila ay maliliit na kutsilyo pero matatalim. Bawat isa ay tumatama sa pinakamalambot na bahagi sa loob ko. Ang pride ko, dignidad ko, mismong pagkatao ko. Ang pangit ng serbisyo dito, komento ni Valeria, itinapat ang baso sa ilaw. May marka tong baso, maliit na marka. Nakikita nyo? Itinuro niya ang kunwaring tuldok. Ganyan sila magpansin sa detalye dito. Nakakahiya. Papaltan ko po agad, ma'am. Hindi. Itinaas niya ang kamay. Nahawakan mo na. Ayoko ng basong dumaan pa sa kamay mo. Pumunta ka sa kusina, kumuha ka ng baso na diretso galing sa dishwasher. Walang dumaan sa iba. Ang lalaking maitim ang buhok, si Ricardo, narinig kong tawag nila, ay gumalaw sa upuan. Tumapik-tapik ang mga daliri niya sa mesa. Nakahigpit ang panga niya! Pero wala siyang sinabi. Walang nagsalita. Bumalik ako dala ang bagong baso. Inilapag ko sa harap ni Valeria nang hindi hinahawakan ng mga daliri ko ang kristal. Mas maayos, sabi niya, walang pasasalamat. Ngayon dalhin mo na ang appetizers at pakiusap, huwag kang aabutin ng magpakailanman. Sa sumunod na 1 oras, naging multo akong mahusay at mabilis. Lahat ng order ginawa ng tama, bawat putahe na isilbi ng perpekto, bawat request na tugunan ng propesyonal at mabilis. Pero walang sapat, masyadong mainit ang pagkain, tapos masyadong malamig. Hindi raw sapat ang lutong ng tinapay. May kakaiba raw ang lasa ng tubig. Nakakainis ang ilaw. Maingay ang paligid. Tinanggap ko ang bawat pintas na parang espongha habang nararamdaman kong bumibigat ang kahihiyan sa dibdib ko. Dumidiin, sumasakal.
At pagkatapos, nangyari na. Nililinis ko ang mga plato mula sa second course nang biglang iunat ni Valeria ang braso niya para abutin ang baso ng alak. Hindi niya ako nakita o baka nakita niya pero wala siyang pakialam. Bumagsak ang siko niya sa tray ko ng malakas. Sa loob ng isang tibok ng puso, parang huminto ang lahat. Nayanig ng matindi ang mga plato, kumalansing ang mga baso. Sinubukan kong pigilan ang tray at umatras, pero sumabit ang sapatos ko sa paa ng isang upuang malapit. Sa mismong segundong iyon, nawala ang balanse ko. Nadulas ang tray mula sa mga kamay ko. Bumagsak ang porselana at salamin sa sahig sa isang magulong unos. Pumuputok-putok sa matutulis na piraso. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong restoran na parang pagsabog ng bomba. Tumigil ang lahat ng boses. Huminto sa ere ang bawat tinidor. Lumingon ang bawat ulo papunta sa akin. Sa takot, iniunat ko ang kamay ko, desperado na huwag bumagsak. Unang dumampi ang mga daliri ko sa gilid ng mesa, pero habang humahanap ako ng masasandalan, dumaplis ang kaliwang kamay ko sa pulang damit ni Josephine. Ang maitim na sarsa mula sa natapong pagkain ay kumalat sa mamahaling tela, mantsang bumakas sa matingkad na pula na parang sariwang sugat. Ang katahimikan pagkatapos noon ay sobrang bigat na halos hindi ako makahinga. Tumayo si Josephine ng napakabilis hanggang sa tumilapon paatras ang upuan niya na may malakas na pagbagsak. At nang tingnan ko ang mukha niya, nang makita ko ang asul niyang mga mata na nag-aapoy sa galit, may napansin akong mas masahol pa kaysa galit. Masaya siya. Nilalasap niya ito. "Sinira mo ang Valentino dress ko." Sigaw niya, tumalbog ang boses sa mga pader. $12,000. Lumapit pa siya, nakasingkit ang mga mata na parang mananakit na. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 12,000 para sa taong tulad mo? Singhal niya. Mas malaking pera yan kaysa kikitain mo sa buong nakakaawa mong buhay. Ma'am, aksidente po, pilit kong paliwanag. Tinamaan ng siko niyo ang... Ako ang sinisisi mo. Sigaw niya, mas malakas na ngayon, halos naghihisterya. Isang walang kwentang waitress, sinisisi ako dahil masyado siyang bobo para gawin ang trabaho niya. Kumirot ang luha sa mga mata ko, parang apoy ang hapdi. Pero tumanggi akong patuluin ito. Hindi ko siya bibigyan ng kasiyahang makita akong bumigay. "Pasensya na po," sabi ko, pinipilit lumabas ang mga salita. "Hayaan niyo po akong linisin. Hayaan niyo po akong tumulong." "Tulong?" Naglabas si Josephine ng malamig na tawa. "Sapat na ang tulong mo." At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinablot niya ang harap ng uniforme ko at kinuyom sa kamao. Mahigpit at mapanakit ang kapit niya. Ramdam ko ang buko ng mga daliri niyang dumidiin sa dibdib ko. Ang hininga niyang amoy alak ay tumama sa mukha ko habang hinihila niya ako, palapit na parang laruan lang ako. "Ang damit na to ay $12,000, bulong niya sa pagitan ng nakatikom na ngipin. $12,000. Lalo pang humigpit ang mga daliri niya. "At ikaw," sutsot niya, "sa marurumi mong kamay at pagiging clumsy, sinira mo to." Pagkatapos, bigla siyang humila ng ubod ng lakas. Nakakasuka ang tunog ng pagkakapunit ng tela, halos hindi natural, parang may buhay na pinupunit. Nabiyak ang uniforme ko mula balikat hanggang baywang, lumitaw ang balat ko at ang bra ko at naiwan akong nakatayo sa harap ng lahat na parang hinubaran ng lahat ng dignidad. Agad tumama ang malamig na hangin sa hubad kong katawan. Sinubukan kong takpan ang sarili ko gamit ang mga braso ko pero wala ring silbi. Huli na. Nakita na nila ang lahat, napanood na nila ang lahat at kumpleto na ang kahihiyan ko. Ngumiti si Josephine na parang nanalo siya ng premyo. "Ganyan ang pakiramdam," sabi niya, ipinagmamalaki ang sarili. "Ngayon may nasira na rin sa'yo." Itinagilid niya ang ulo niya at malupit na dagdag, "Kahit naman yang basahan mo, malamang hindi pa nga abot sa $10.
Mas masahol pa kaysa sa mga insulto niya ang nerbyosong tawanan ng grupo niya dahil pinatunayan nitong hindi ito nakakagulat para sa kanila. Kasiyahan ito. Ang sakit ko ang libangan nila, ang kahihiyan ko ang palabas nila. At doon, tuluyan ng bumuhos ang luha ko. Mainit, mapait, hindi mapigilan. Walang nagdepensa sa akin, walang tumayo. Walang nagsalita, maliban kay Ramiro, doon ko siya tunay na napansin. Tumayo siya ng biglaan, halos matumba ang upuan niya sa likod. Nakakuyom ang mga kamao niya ng sobrang higpit hanggang sa pumuti ang mga buko ng daliri niya. Parang nakapirmi ang panga niya at may ugat sa sentido niyang tumitibok ng madiin. Pero ang mga mata niya ang mas nagpagimbal sa akin. Ang kayumang ginyang mga mata na kanina'y tila malayo, ngayon ay mukhang delikado. Hindi na ito kalmado, hindi na rin ito pagod. Nag-aapoy na at ang nakita ko roon ay hindi basta banayad na pagkadismaya, kundi dalisay, hindi mapigilang galit. Hindi napansin ni Josephine ang lahat. Masyado siyang abala sa pag-enjoy sa kalupitan niya. Lumayas ka, utos niya. Kinampay ang kamay na parang isa lang akong kadiring insekto. At magdasal ka na hindi kita idemanda. Nagpakawala siya ng matalim at mapanuyang ngiti. Pero sa totoo lang, sa liit ng meron ka, hindi man lang sulit sayangin ang oras ko. Tumalikod ako at tumakbo. Dumiretso ako sa kusina, yakap-yakap ang napunit na uniforme sa dibdib ko, sinusubukang itago ang sarili ko, sinusubukang maglaho. Malabo ang paningin ko dahil sa luha, bumibigat ang tibok ng puso ko sa tadyang ko, at sa likod ko naririnig ko pa rin ang tawanan nila, sumusunod sa akin na parang mababangis na hayop na humahabol sa biktima nila. Natagpuan ako ni Don Gregorio sa storage room. Nakayuko ako sa pagitan ng mga kahon ng gamit, nanginginig sa hiya, humahagulgol na parang hindi ako makahinga. Pasensya na, bulong ko sa pagitan ng putol-putol na paghinga. Pasensya na talaga. Wala kang dapat ipag-sorry, mariin niyang sabi, habang ibinabalot ang jacket niya sa balikat ko para matakpan ako. Wala! Pero sa loob-loob ko, ramdam ko ang bigat ng katotohanan na dinudurog ako. Sa sandaling iyon, napahiya, nakalantad, nanginginig. Totoo akong naniwalang iyon na ang pinakamababang punto ng buong buhay ko. Ang hindi ko pa alam, ang bangungot na iyon ay simula pa lang. Hindi ko mahuhulaan na ang lalaking may kayumangging mga mata ang nakakita sa lahat habang pinipigil ang galit ay hindi lang basta isa pang mayamang bisita sa mesa ni Josephine. At wala rin akong ideya na ang susunod na mangyayari ay babago sa lahat. Ginugol ko ang sumunod na 20 minuto sa banyo ng staff, nakatitig sa refleksyon ko sa marumi at basag-basag na salamin. Nakatakip sa napunit na uniforme ko ang jacket ni Don Gregorio, pero hindi nito maitago ang namamaga kong mga mata o ang panginginig ng buong katawan ko. Sylvia, boses ni Carla mula sa likod ng pinto. Isa siyang waitress din, isa sa ilang taong palaging mabait sa akin. Sabi ni Don Gregorio, umuwi ka na. Kami na ang bahala sa natitirang shift mo. Basta umuwi ka na. Parang kaya kong umalis at magpanggap na walang nangyari. Parang kaya kong magising bukas at babalik sa dati ang lahat. Sa wakas lumabas ako ng banyo, nakayuko ang tingin, iniiwasang matitigan ang kahit sino. May ilang empleyado ang tumingin sa akin ng may awa. May iba namang nakatitig na may pag-uusisa na parang hindi nila mapigilang isipin ang nasaksihan nila. At ramdam ko sa hangin, wala nang babalik sa dati, walang makapagsalita. Ano nga ba ang sasabihin ng kahit sino matapos kang ipahiya ng ganito kalalim na hinubaran ka ng dignidad sa harap ng isang silid na puno ng mga estranghero? Lumabas ako sa likurang pinto ng restoran at agad akong sinalubong ng nagyayelong hangin ng Enero. Palaging malamig ang taglamig sa lungsod, pero ngayon mas malamig. Parang ang hangin mismo ay may dalang kirot ng nangyari kanina.
O baka ako lang, sa ilalim ng hiniram kong jacket ni Don Gregorio, nakalantad pa rin ang balat ko at bawat ihip ng hangin ay parang kutsilyong dumadausdos, isang malupit na paalala ng lahat ng tiniis ko. Wala akong pupuntahan. Kailangan ko lang maglakad kahit saan, basta malayo sa lugar na yon. Naglakad ako na parang kalahating oras bago ako dalhin ng mga paa ko sa isang maliit na parking malapit, yung palagi kong pinupuntahan tuwing break. Isang tahimik na sulok, may lilim ng isang weeping willow. Ang bangkong iyon ay matagal ng saksi sa marami kong luha. Umupo ako, mahigpit na nakayakap sa sarili para bang kaya kong protektahan ang puso ko sa bigat na bumabagsak dito. Paano ako nauwi sa ganito? 3 taon pa lang ang nakalipas, ibang-iba ang buhay ko. Nag-aaral ako ng graphic design, may mga plano ako, may ambisyon, may pag-asa. Pero nagkasakit ang lola ko, mahaba at malupit ang sakit. Yung klaseng hindi lang umuubos ng buhay, kundi pati bawat sentimo na meron ka. Mga bayarin sa ospital, walang katapusang gamutan, gamot na halos hindi namin mabili. Lahat ng iyon ay nawala sa isang walang ilalim na hukay na tinatawag na medical debt. Kailangan kong pumili, manatili sa pag-aaral o tulungan ang pamilya ko. Huminto ako. Humanap ng trabaho, kahit anong trabaho, para mabuhay. At ngayon, 3 taon na ang lumipas, nagsiserve ako ng pagkain para mabuhay habang kinukutya ng mga taong mas malaki pa ang ginagastos sa alak kaysa sa kinikita ko sa isang buong buwan. Nanginig ang telepono ko sa bulsa. Isang mensahe mula kay Don Gregorio. Magpahinga ka bukas. Kailangan kita sa Sabado. At Sylvia, huwag mong hayaang agawin ng mga taong tulad niya kung sino ka. May bagong luha ang tumulo sa mukha ko. Pero hindi na ito dahil sa hiya. Ito ay mula sa maliit na apoy ng pasasalamat. Dahil kahit papaano, may isang taong nakita ako. Hindi bilang alipin, kundi bilang tao. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo roon, humihinga lang, nakatitig ng blangko sa mga puno, hanggang sa may narinig akong yabag na papalapit. Tumingala ako, inakalang baka jogger o dumadaan lang. Pero siya yon, si Ramiro, ang lalaking nasa mesa ni Josephine. Lumapit siya sa akin ng diretso ang lakad. Ang gray niyang suit na eksaktong tahi ay may patong na mahabang itim na coat. Sa isang kamay, may dala siyang bag, isang bag na agad kong nakilala. Galing iyon sa pinaka-eksklusibong fashion boutique sa lungsod. Ang una kong instinct ay tumayo at tumakbo. Ang makita akong ganito ng isang taong galing sa grupong iyon, wasak, hilaw, ang sugat, nagtatago. Iyon ang pinakamasamang takot ko. Pero hindi ako makagalaw. Ubus na ubus ako. Huminto siya ilang hakbang ang layo na para bang naiintindihan niyang ang paglapit pa ng sobra ay baka matakot ako. Sylvia, sabi niya ng banayad na para bang ang pangalan ko ay isang bagay na marupok, madaling mabasag. Paano mo alam ang pangalan ko? Basag ang boses ko dahil sa pag-iyak. Nasa name tag mo, mahina niyang sagot. Napansin ko kanina. Hindi niya tinapos ang pangungusap, humigpit ang panga niya. Bago gumuho ang lahat, kakaiba ang katahimikan sa pagitan namin. Umuugoy ang willow sa ibabaw at ang mga dahon nito ay tila bumubulong ng mga sikreto sa hangin. Anong gusto mo? Tanong ko sa wakas, mas mahigpit pang niyakap ang sarili ko. Inakala kong dumating siya para magsalita para kay Josephine. Baka para humingi ng tawad para sa kanya o mas malala, para balaan ako tungkol sa kaso. Pero nagulat ako sa sagot niya. Hindi ko kaibigan si Josephine, mariin niyang sabi, at hindi ako nandito para magsalita para sa kanya. Pumunta ako para magsalita para sa sarili ko. Kumurap ako, hindi alam ang ibig niyang sabihin. Napanood ko ang lahat, wala akong sinabi. Hinayaan kong saktan kaniya habang nakaupo lang ako. At ang katahimikan na iyon, ginagawa akong kasing sama niya. Pero hindi mo pinunit ang uniforme ko. Mapait kong sagot. Siya ang gumawa niyon.
Hindi ikaw. Hindi ako, sabi niya lumapit ng kaunti. Pero nanood ako. Wala akong ginawa. At kapag wala kang ginagawa sa harap ng kalupitan, nagiging bahagi ka nito. Maalalahanin ng mga salita niya parang totoo pa nga, pero hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Bakit ka nandito? Tanong ko ulit. Talaga, anong gusto mo sa akin? Itinaas niya ang bag na dala niya. Dinala ko to, kapalit na uniforme at may iba pa, isang bagay na sana makatulong para maituwid kahit kaunti. Tinitigan ko ang bag na parang sandata. Ayoko ng awa mo o ng limos mo. Hindi ito limos, mabilis niyang sabi. Maliit lang to, isang hakbang papunta sa hustisya. Alam kong hindi nito mababawi ang kahit ano. Alam kong hindi ko mabubura ang araw na to. Pero baka may magawa akong may saysay. Kahit kaunti. Huminto siya tapos dagdag niya, mas lantad ang kahinaan sa boses. Pakiusap, hayaan mo akong subukan. May kung ano sa paraan ng pagkakasabi niya. May totoong naroon, hindi awa, hindi obligasyon. Pagsisisi, tunay na guilt. Hindi ko gets, mahina kong sabi. Bahagi ka ng mundong yon, mundo ni Josephine. Bakit mag-aalala ang tulad mo sa isang waitress? Hindi siya nagatubili. Kasi hindi ka lang waitress, sabi niya, matatag ang boses. Tao ka. Isang taong dapat tratuhin ng may dignidad. Ang nangyari kanina, ang ginawa niya sa'yo, mali. Hindi dapat nangyari yon. Bigla akong tumayo at nahulog mula sa balikat ko ang jacket ni Don Gregorio papunta sa bangko. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Bitak-bitak ang boses ko habang sumisirit ang galit. Hindi lang mga insulto niya, kundi yung katotohanan kayong lahat, nanood lang, na parang biro lang ako, na parang libangan lang ang sakit ko. Kaya huwag kang magpapakita ngayon, dala ang magagarang salita at gift bag, na akala mo gagaling ang lahat. Bumalik ang luha, pero hindi na ito mahina, galit ito, apoy ito. Tama ka, simpleng sabi ni Ramiro, may lahat kang dahilan para magalit, para magtanim ng sama ng loob sa akin, para kamuhian ng bawat isa sa amin. Hindi kita kinamumuhian, bulong ko bago ko napigilan ang sarili ko. At yon ang pinakamasama, sana kinamumuhian kita, pero ako'y pagod na maramdaman na hindi ako nakikita. Pagod na sa mga taong tulad mo na tumitingin sa akin na parang wala akong halaga. Lumapit pa siya ng isang hakbang at ngayon, hindi na ako umatras. May halaga ka, sabi niya, tahimik pero matindi. Mas higit kaysa sa iniisip mo. At alam kong wala akong karapatang hilingin to, pero bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Isang pagkakataon lang para patunayan yon? Napatawa ako ng mapait. Anong gagawin mo? Pilitin si Josephine na humingi ng sorry, ibalik sa akin ang self-worth na pinunit niya sa harap ng lahat. Hihingi siya ng tawad, sabi niya, at narinig ko ang katiyakan sa boses niya. Ipinapangako ko. At hindi lang yon, may darating pa, mga bagay na hindi pa niya alam, pero malalaman niya. At kapag nalaman niya, pagsisisihan niya ang ginawa niya ngayong araw. Kumunot ang noo ko, malabo ang mga salita niya, parang may ibang nangyayari, isang bagay na hindi ko alam, pero gusto ko siyang paniwalaan. Hindi ko pa rin gets, sabi ko ulit. Hindi mo ako kilala, bakit mo ako pinapahalagahan? Hindi ko alam ang kwento mo, sangayon niya. Pero alam ko kung anong klaseng lakas ang nakita ko ngayon. Nakita ko ang isang taong tumayo ng matatag kahit pinahiya. Nakita ko ang grace kahit napapalibutan ng kalupitan. At ang ganung lakas nararapat kilalanin. Tumama ang mga salita niya sa malalim na bahagi sa loob ko. Dahil may parte sa akin, sa kaibuturan na desperadong kailangang marinig iyon, kailangan ko ng taong makakita sa akin, na talagang makakita. Iniabot niya ulit ang bag. Pakiusap, sabi niya, nandyan ang bagong uniforme at isang sobre. Huwag mo munang buksan dito, hintayin mo hanggang makauwi ka. Basta, kunin mo.
Tinitigan ko ang bag ng parang napakahaba. May parte sa akin na gustong tumanggi, kumapit sa pride ko. Pero may isa pang parte, ang parte na natutong mabuhay sa halos wala, ang alam na wala na akong uniforme para isuot bukas. Alam na wala akong pagpipilian. Inabot ko at kinuha ang bag. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan ko. Salamat, bulong ko, kinamumuhian kung gaano kaliit at kahina ang tunog ng mga salita. Huwag mo muna akong pasalamatan, sabi ni Ramiro, may bahagyang ngiti. Hintayin mo hanggang makauwi ka. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ito ginagawa, mahina kong sabi. Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado, sabi ni Ramiro. Sabihin na lang natin, may mga dahilan ako. Tumingala siya sa abot-tanaw kung saan nagsisimula nang lumubog ang araw, pinipinta ang langit sa mga kulay kahel at lila. At sa lalong madaling panahon, sobrang lapit na, maiintindihan mo rin ang lahat. Kung magsalita ka, parang may alam ka na hindi ko alam, sabi ko. Dahil meron talaga, sagot niya, walang pag-aalinlangan. Pero hindi pa ngayon ang oras. Hindi pa ako pwedeng magsabi ng higit pa. Basta, huminto siya. Basta maniwala ka rito, umiiral ang hustisya, Sylvia. Maaaring magtagal, maaaring dumating sa paraang hindi mo inaasahan, pero dumarating ito. Bago pa ako makasagot, biglang tumunog ang telepono niya. Tiningnan niya ang screen at sa isang iglap nagbago ang ekspresyon niya. Mas seryoso na, mas apurado. Kailangan ko nang umalis, sabi niya, umatras. Pero makinig ka, Sylvia. Itaas mo ang ulo mo. Ang nangyari ay hindi ikaw ang naglalarawan. At sa lalong madaling panahon, mauunawaan din yan ni Josephine. Sandali, sigaw ko habang tumatalikod siya para umalis. Hindi ko man lang alam ang buong pangalan mo. Huminto siya, sumulyap sa balikat. May kakaiba sa mukha niya, halo ng pagsisisi at lungkot. Ramiro Moreno, mahina niyang sabi, at maniwala ka, Sylvia, ang pangalang yan ay magkakaroon ng kahulugan sa iyo sa lalong madaling panahon. At ganun na lang, naglakad siya palayo. Iniwan akong nakaupo sa ilalim ng matandang willow, may bag mula sa luxury boutique at isip na puno ng tanong. Pakiramdam ko'y walang katapusan ang lakad pabalik sa apartment ko. Nakatira ako sa mahirap na bahagi ng lungsod, sa lumang gusali kung saan nagbabalat ang pintura sa pader at ang bawat hagdan ay umuungol sa bigat ng hakbang. Umakyat ako ng 3 palapag at habang hawak ko ang bag, pakiramdam ko'y lalo itong bumibigat sa bawat hakbang. Pagpasok ko, isinara ko ang pinto at ikinandado, saka ako tuluyang napaupo sa sahig. Sumandal ako sa pinto, mabilis pa rin ang tibok ng puso at dahan-dahan kong binuksan ang bag. Ang uniforme sa loob ay napakaganda, hindi tulad ng magaspang na tela na ibinibigay sa amin sa restoran. Ito'y malambot, makinis at eksaktong-sakto sa akin. Halatang designer, malayong-malayo sa anumang kaya kong bilhin. Pero ang nagpahinto ng hininga ko ay ang sobre na nakasingit sa loob. Nanginig ang kamay ko habang binubuksan ito. Sa loob may sulat kamay, eleganteng letra sa malinis at makintab na papel. Sylvia, walang halaga ng pera ang makakapagbura sa naranasan mo ngayon. Pero sana makatulong ito para gumaan ang bigat kahit kaunti. Hindi ito limos. Ito ay pagkilala. Hindi patas ang naging trato sa iyo mula sa taong dapat mas nakakaalam. Kung magdadalawang isip ka man na tumanggap ng tulong at iisipin mong kahinaan iyon, tandaan mo ito. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagtanggi sa suporta. Ito ay ang pagpapatuloy kahit masakit. Magkikita ulit tayo mas maaga kaysa sa inaasahan mo. At kapag nangyari iyon, maiintindihan mo kung bakit mahalaga ang araw na ito. RM. Sa ilalim ng sulat ay may makapal na bungkos ng pera. Binilang ko ito nang nanginginig ang mga kamay ko. $5,000. 5,000. Hindi pa ako kailanman nakahawak ng ganun kalaking pera sa buong buhay ko. Sapat para mabayaran ang mga utang ko. Sapat para tumigil muna sa pag-aalala kahit sandali. Sapat para makahinga ulit. Tumulo ang luha ko sa pera.
Hindi lang dahil sa gulat, kundi dahil sa napakalakas na halo ng pasasalamat, pagkalito at hindi paniniwala. Sino ba si Ramiro Moreno? Bakit siya nagmamalasakit? At ano ang ibig niyang sabihin nang sinabi niyang magkikita ulit kami? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, may bago akong uniforme, may sobre ng pera, at may kakaibang, hindi pamilyar na pakiramdam na unti-unting lumalaki sa loob ko. Isang bagay na hindi ko na naramdaman sa loob ng maraming taon. Pag-asa, maliit, marupok, halos wala, pero totoo. Gabi na yon, nakahiga ako sa makitid kong kama, nakatitig sa mga bitak sa kisame na matagal ko nang kabisado, may kung anong bagay sa loob ko ang unti-unting nagbago. Sariwa pa rin ang sakit ng araw na iyon, hilaw, masakit at nag-aapoy. Pero ngayon may kasama na ito, isang bulong ng posibilidad at wala akong ideya noon kung gaano iyon katama dahil si Ramiro Moreno ay hindi lang basta mayamang lalaking na konsensya. May mas higit pa siya roon at ang paparating ay yayanig sa mundo ni Josefine Montalvo hanggang sa pinakaugat. Ako, ang invisible na waitress na tinawanan nila ay malapit nang matutunan na ang hustisya kapag dumating hindi kumakatok ng magalang. Binabagyo nito ang pinto, Sabado. Dumating ang Sabado ng mas mabilis kaysa inaasahan ko. 2 araw na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente. 2 mahaba at tahimik na araw na halos hindi ako lumabas ng apartment. Paulit-ulit kong tinitingnan ang unipormeng nakasabit ngayon sa aparador ko. Ang pera na nakatago sa ilalim ng kutsyon. Minsan tinatanong ko pa ang sarili ko kung totoo bang nangyari ang lahat. Panaginip lang ba? Pero hindi, totoo. Lahat. Nang pumasok ako sa restaurant noong umagang iyon, tumingala si Carla mula sa pagpupunas ng mesa. Tumaas ang kilay niya nang makita ako. Mukha kang iba. Sabi niya, nakatali ang buhok sa maayos na high ponytail. At yang uniforme, Sylvia, saan mo nakuha yan? Mahabang kwento, sagot ko, iniiwas ang tingin niya. Bumaba ang boses niya sa bulong. May kinalaman ba yan sa nangyari noong isang araw? Kasi pinag-uusapan pa rin ng lahat yung nakakatakot na babaeng yon. Ayokong pag-usapan, mabilis kong sabi, mas matalas kaysa sa gusto ko. Pakiusap, Carla. Tinaas niya ang mga kamay niya na parang sumusuko. Okay. Basta masaya ako na bumalik ka. Hindi naging tama ang pakiramdam ng lugar kapag wala ka. Sa sandaling iyon, lumabas si Don Gregorio mula sa kusina. Pinapatuyo ang kamay gamit ang tuwalya. Nagliwanag ang mukha niya nang makita ko. Ayan na ang pinakamagaling kong waitress, masigla niyang sabi. Pero huminto siya, sinusuri ang suot ko. Ang uniformeng yan, hindi mukhang galing sa usual supplier natin. Ako na po ang bumili. Mabilis kong kasinungalingan, umiinit ang pisngi ko. Kailangan ko ng kapalit pagkatapos ng, alam niyo na. Naiintindihan ko, mahina niyang sabi, hinayaan na lang ako. Bagay sa'yo, ang linis tingnan, napaka-professional. Tahimik at maayos ang umaga. May ilang pamilya, may mga regular na customer, may matatandang mag-asawa na nagkakape, may mga negosyanteng nakabaon sa mga papel. Parang normal na araw lang, pero bago mag-alas 11, biglang nagiba ang lahat. Nararamdaman ko bago ko pa makita, may pagbabago sa hangin, banayad, pero parang may kuryente. Nagsimulang maglakad-lakad ang manager, inaayos ang kwelyo, sinusuyod ang buong lugar na parang general bago ang biglaang inspeksyon. Anong nangyayari? Bulong ko kay Carla habang dumaraan siya na may tray. Hindi ko alam, bulong din niya. May tumawag sa manager, mga 5 minuto na ang nakalipas tapos parang nababaliw na siya. May sinasabi tungkol sa importanteng bisita, sobrang importante. Bumagsak ang dibdib ko. Si Josephine ba ulit? Kahit ang pag-iisip lang, nagpapaikot na sa sikmura ko. Hindi pa ako handang harapin siya. Hindi pa, pero nang bumukas ang salaming pinto. Hindi si Josephine, si Ramiro iyon. Pumasok siya mag-isa, suot ang dark navy suit na sobrang sakto, parang hinulma sa katawan niya. Walang kurbata,
puting polo lang na maayos ang tiklop at makintab na leather shoes na may tahimik na kumpiyansa. Pero ang talagang nakakuha ng atensyon ko ay hindi ang damit niya, kundi ang tingin sa mga mata niya. Hindi siya nandito para kumain. Nandito siya dahil may pakay. Nagtagpo ang mga mata namin sa kabilang dulo ng restoran at may dumaan sa pagitan namin sa sandaling iyon. Pagkilala, koneksyon, isang katotohanan na wala ng ibang makakakita. Halos madapa ang manager sa pagmamadaling lapitan siya. Mr. Moreno, napakalaking karangalan. Hindi po kami nasabihan, walang nagbanggit na kayo'y hindi na kailangan, putol ni Ramiro, mahinahon pero matatag. Hindi bastos, pero walang pag-aalinlangan. Nandito ako para mag-lunch at may ilang partikular akong hinihiling. Opo, kahit ano po. Halos pinagpapawisan ng manager. Ang pinakamagandang mesa, pinakamahusay na alak at ang chef namin ay maaaring maghanda. Gusto ko siya ang magserbisyo sa akin, sabi ni Ramiro. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar habang direkta niya akong tinuro. Biglang tumahimik ang buong restoran, pati ang kalansing ng kubyertos tumigil. Kumurap ang manager, halatang nabigla. Si Sylvia, ulit niya hindi makapaniwala. Mr. Moreno, may karanasan kaming mga waiter, mga taong... Siya, putol ni Ramiro, matatag at walang pagtutol ang boses. Si Sylvia ang magsiserve sa akin. Kung hindi, ililipat ko ang negosyo ko sa ibang lugar. Malinaw ba? Napabuntong hininga ang manager at lumunok. Napakalinaw po, sir. Humarap siya sa akin, medyo namumutla. Sylvia, pakisamahan mo si Mr. Moreno, main VIP table. Kusa nang umusad ang mga binti ko, hindi na hinintay na makahabol ang isip ko. Naglalakad na si Ramiro papunta sa mesa ring yon, ang mesa kung saan gumuho ang lahat 2 araw pa lang ang nakalipas. Paglapit ko sa kanya, kahit paano, nahanap ko ang boses ko. Magandang umaga, sabi ko pilit na profesional. Ano po ang nais ninyong i-order? Tumingin si Ramiro sa akin at parang binabasa ng malalalim niyang kayumangging mata ang bawat isip na hindi ko masabi. Maupo ka kasama ko. Kalmado niyang sabi, kumurap ako. Ano? Maupo ka Sylvia, pakiusap. Napalingon ako gulat. Lahat ng mata sa restoran ay nakatutok sa amin, parang hihimatayin ng manager. Ako, hindi pwede, pabulong kong sabi. Hindi po iyan tama, naka-duty ako. At ako naman ay customer na may espesyal na request, sagot niya ng maayos. Hindi ba't yan ang ipinagmamalaki ng lugar na to, ang pambihirang serbisyo? Tukso ang tono niya, pero may sincerity sa likod nito. Hindi niya ako inuutusan. Iniimbitahan niya ako. Kumakabog ang dibdib ko, hinila ko ang upuan sa tapat niya at umupo. May mga bulong-bulungan na kumalat sa buong restoran. Magiging malaking usapin to, sabi ko, kinakabahan. Hindi tayo pipigilan ng manager, sagot ni Ramiro ng may kumpiyansa. Hindi niya maglalakas loob. Bakit? Tanong ko, mababa ang boses. Halos hindi mo nga ako kilala. Kung ganon, ayusin natin yan, sabi niya, may mainit na nangiti. Totoo, mabait at nakakabawas ng depensa. Sabihin mo sa akin kung sino ka talaga, Sylvia, hindi yung empleyadong kumukuha ng order, kundi ang babaeng nasa likod ng uniforme. Nagatubili ako, matatag at matiyaga ang tingin niya. Wala namang masyadong masasabi, sagot ko. Nagtatrabaho ako, nagbabayad ng bills, nakaka-survive. Yun lang, banayad niyang sabi. Survive lang talaga? Mas tumama ang mga salitang iyon kaysa inaasahan ko dahil iyon mismo ang ginagawa ko. Dati may mga pangarap ako, amin ko. Halos nagulat pa akong nasabi ko yon. Nag-aaral ako ng graphic design. Gusto kong magbukas ng studio, mag-design kasama ng mga artist, gumawa ng bagay na may saysay. Pero pagkatapos, nangyari ang buhay. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Nagka-cancer ang lola ko, brutal ang mga gamutan at sobrang mahal. Nawalan kami ng lahat. Huminto ako sa pag-aaral at tinanggap ang unang trabaho na nahanap ko.
At ngayon, 3 taon na, nandito pa rin ako tumatanggap ng order, invisible sa mga taong pinaglilingkuran ko. Yumuko ng bahagya si Ramiro, seryoso ang mga mata. Pero nakita kita. Naalala kita sa sandaling pumasok ako sa restoran. Naalala ko kung paano ka tumayo ng matatag habang sinisikap nilang yurakan ka. Ang paraan ng pagdadala mo sa sarili mo kahit habang siya sinira ang dignidad mo. Banggitin mo na lang ang pangalan niya, bigla kong singhal. Huwag mo siyang protektahan sa katahimikan. Sabihin mo, Josephine, sabi niya, at parang kumislot ang hangin sa paligid namin. Mali ang ginawa niya sa lahat ng paraan. At malalaman niya yon sa lalong madaling panahon. Lagi mo yang sinasabi, sabi ko, yumuko rin ng kaunti, na matututo siya, na magbabago ang lahat, pero hindi mo sinasabi kung paano. Palagi kang parang may palaisipan, may mga kailangan pa akong tapusin, paliwanag niya. Pero ipinapangako ko, Sylvia, malilinaw na ang lahat. Soon, mas maaga kaysa sa inaasahan mo. Sinubukan kong tumawa pero nanginginig ang tunog. Ano ka ba? Isang misteryosong vigilante o gusto mo lang ng dramatic suspense? Tumawa siya at saglit na basag ang tensyon. Baka konti sa pareho, sabi niya nakangisi, pero seryoso ulit ang mukha niya. Hayaan mo akong magtanong, kung may pagkakataon kang isulat muli ang kwento mo, kukunin mo ba? Kung pwede mong balikan at habulin ulit ang mga pangarap mo, gagawin mo ba? Hindi ganon ang buhay, sabi ko. Walang restart. Bakit hindi? Tanong niya. Kasi ang realidad hindi nagbibigay ng second chances. May bills ako, utang. Hindi ako pwedeng bumalik sa pag-aakalang estudyante lang ulit akong walang problema. Pero paano kung kaya mo? Giit ni Ramiro. Paano kung may paraan? Umiling ako. Ramiro, nagpapasalamat ako sa ginawa mo. Totoo, ang uniforme, ang pera, mas mahalaga yan kaysa sa alam mo. Pero hindi mo mabibili pabalik ang buhay ng isang tao. Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Hindi ko sinusubukang bumili ng kahit ano. Sinusubukan kong ituwid ang mali, magdala ng hustisya kung saan wala. Bakit? Napasigaw ako. Bakit sobrang nagmamalasakit ka? Waitress lang ako. Ang mga taong tulad mo tinatapakan ng mga taong tulad ko araw-araw. Hindi ako espesyal. Espesyal ka, sabi niya, at ang tahimik na bigat ng boses niya ang nagpatigil sa akin. Espesyal ka dahil kahit sa lahat ng ito, hindi ka sumuko. May kabaitan ka pa rin, may dignidad ka pa rin, may pag-asa ka pa rin kahit nakabaon. At iyon ay bihira, iyon ang tunay na lakas. Tumama sa akin ang mga salita niya, hindi ko alam ang isasagot ko. Umakyat ang luha sa mata ko pero pinigilan ko. Huwag ka nang magsalita, banayad na sabi ni Ramiro habang tumatayo. Isa lang ang kailangan ko sa'yo. Pagkatiwalaan mo ako, kaunti pang panahon, kaya mo ba yon? Bago pa ako makasagot, muling nag-vibrate ang telepono niya. Tiningnan niya ang screen at biglang nagbago ang buong aura niya. Kumurbada ang labi niya sa isang ngiti, hindi na banayad kundi matalim. Parang may alam siya. Nandito na siya, pulong niya. Sino? Tanong ko kahit alam ko na ang kalansing ng matataas na takong ang sumagot para sa kanya. Pumasok na si Josephine Montalvo sa gusali. Naka-all-white suit siya na sumisigaw ng pera at kapangyarihan. Nakapatong ang sunglasses sa ulo niya na parang korona. At nandun na naman ang smug at entitled niyang tingin hanggang sa makita niya kami. Namuti ang mukha niya. Ramiro, sabi niya, hindi sigurado ang boses. Anong ginagawa mo? Nakaupo kasama siya. Tumayo si Ramiro para harapin siya, kalmado pero may utos ang boses niya at napuno nito ang buong restoran. Josephine, masaya akong dumating ka. May sasabihin ako, isang bagay na dapat ko nang sinabi noon pa. Tumigil ang lahat ng usapan, parang maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Lumapit si Josephine, ang mga takong niya ay parang countdown sa bawat tapak. Ano ton, sutsot niya? Lunch date kasama ang waitress na sumira ng damit ko?
Wala siyang sinirang kahit ano. Malamig na sabi ni Ramiro. Ikaw ang bumangga sa tray niya. Ikaw ang naging dahilan ng pagbuhos. At pagkatapos, pinahiya mo siya sa harap ng lahat. Walang awa. Hindi patas yan, hindi ko sinadya, nautal si Josephine, halatang hindi sanay na kinukontra. Sabi mo kailangan niyang malaman ang lugar niya. Naging yelo ang boses ni Ramiro. Sabihin mo nga, Josephine, anong lugar yon? Sa ilalim mo, walang boses, itinatapon kapag tapos na. Sumusobra ka, mahina niyang sabi. Hindi naman ganon kaseryoso. Maging maingat ka sa susunod mong sasabihin, babala niya. Sa unang pagkakataon, mukha talagang natakot si Josephine. May dapat kang maintindihan, pagpapatuloy ni Ramiro, humihiwa ang boses sa katahimikan. Isang bagay na babago sa lahat. Halos pabulong na lang si Josephine. Ano? Humarap si Ramiro sa akin. Sylvia, banayad niyang sabi, karapatan mong malaman ang totoo tungkol sa akin. Napigil ang hininga ko. Sinabi sa iyo ni Josephine na ang damit niya ay 12,000 dolyar. Simula niya. Sinabi niyang mas higit pa yon sa kikitain mo sa buong buhay mo. Tumango ako, kumakabog ang puso. Pero ang 12,000 dolyar ay halos katumbas lang ng kinikita ko sa 3 oras. Parang umikot ang mundo. Ano? Ang buong pangalan ko ay Ramiro Esteban Moreno, sabi niya malakas at malinaw. CEO at majority owner ng Grupo Moreno. 500 kumpanya, operasyon sa mahigit 40 bansa, 32 bilyong dolyar ang market value. Bumagsak ang katahimikan sa restaurant, mas mabigat kaysa sa kahit ano, mukhang mahihimatay si Josephine. At ako, hindi ako makagalaw, hindi makaisip. Si Ramiro, ang lalaking nakakita sa akin na umiiyak sa parke, ang nagbigay sa akin ng pag-asa, ang umupo sa tapat ko na parang pantay kami, ay isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo. At pinili niyang tumayo sa tabi ko. Sa sandaling iyon, nagbago ang buong mundo. At alam ko, wala nang babalik sa dati. At kung kilala ko ang tatay mo, isang taong higit sa lahat, ay pinahahalagahan ng katapatan at disente. Naiisip kong seryoso niyang tinatanong ngayon kung gusto pa ba niyang makipag-partner sa akin ngayong nakita na niya kung ano ang kaya ng anak niya. Hindi, humahagulgol na ngayon si Josephine. Pakiusap, wag. Ang merger na iyon ang lahat, iyon ang kinabukasan ng kumpanya namin. Ilang buwan na yang pinaghirapan ni Papa para sa deal na to. Kung bumagsak to dahil sa akin, siya'y... Itiwalag ka? Alok ni Ramiro, walang kurap. Putulin ang suporta, pilitin kang maramdaman sa wakas kung ano ang mabuhay sa takot na nakadepende sa awa ng iba. Doon ako tumayo, nanginginig ang boses ko pero sapat ang tatag nito para bumiyak sa katahimikan. At tama na, lumingon si Ramiro sa akin at kumislap ang gulat sa mukha niya. Sylvia, hindi, marin kong sabi umiling, hindi sa ganitong paraan, hindi para sa akin. Dapat siyang harapin ang konsekwensya ng ginawa niya, sabi niya. Hindi siya pwedeng umalis na walang parusa. Baka nga hindi, sangayon ko. Pero sisirain ang pinaghirapan ng tatay niya, guguho ang deal na pwedeng makaapekto sa buhay ng daan-daang taong walang kinalaman dito. Hindi yan hustisya, paghihiganti yan. Tumingin sa akin si Josephine na parang nabigla. Laki ang mata niya sa hindi makapaniwala, parang hindi niya ma-process kung bakit haharangin ko ang pagbagsak niya. Bakit? Pabulong niyang tanong. Matapos ang lahat ng ginawa ko sa iyo, bakit mo ako ipagtatanggol? Hindi kita ipinagtatanggol, nilinaw ko. Ipinagtatanggol ko ang mga manggagawang mawawalan ng trabaho kapag bumagsak ang merger. Ang mga taong hindi dapat magdusa dahil nagkamali ka. Ipinaglalaban ko ang mas malaki kaysa paghihiganti. Tinitigan ako ni Ramiro, nakapirmi ang panga, hindi mabasa ang tingin, baka may respeto roon, baka may pagsisisi, o baka pareho. Masyado kang mabait, sabi niya sa wakas. Masyado kang mabuti para sa mundong ganito.
O baka, sagot ko, isa lang akong taong nakakaintindi na ang pagganti hindi nag-aayos ng nasira. Palaging sinasabi ng lola ko, ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa kung paano natin tratuhin ang mas mataas sa atin, kundi kung paano natin tratuhin ang nasa ibaba. At kung magiging tao ako na nasisiyahang makita ang iba na nagdurusa, kahit pa deserve nila, wala na akong pinagkaiba sa taong nanakit sa akin. Mabigat ang katahimikang sumunod, pero hindi na ito nakakasakal. Nag-iisip ito, tahimik na nakatayo si Don Gregorio sa bungad ng kusina, nangingintab ang mga mata sa emosyon. Hawak ni Carla ang dibdib niya, nanonood na may luha sa mga mata. Pati ang manager ay nanatiling hindi gumagalaw, tulalang tulala. Sa wakas, tumango si Ramiro. Tama ka, sabi niya, kahit matigas ang boses sa pagpipigil, pero mahalaga pa rin ang konsekwensya. Humarap siya muli kay Josephine na nanginginig pa rin na parang dahong tinatangay ng hangin. Ito ang mangyayari, sabi niya, boses na parang bakal na binalot sa seda. Una, hihingi ka ng tawad. Ngayon din, sa harap ng lahat. Totoong paghingi ng tawad, hindi yung pekeng dahilan para mailigtas ang reputasyon mo. Mabilis na tumango si Josephine, masyadong basag ang boses para sumagot. Pangalawa, itatama mo ito hindi sa pera dahil hindi tatanggapin ni Sylvia kundi sa gawa. Magvo-volunteer ka ng 50 oras sa community service, sa soup kitchen, magsiserve ng pagkain sa mga taong talagang nangangailangan. Mararanasan mo kung ano ang pakiramdam na ikaw ang nasa kabilang panig ng paghusga. Opo, hingal ni Josephine, gagawin ko. Pangatlo, pagpapatuloy ni Ramiro, dadaan ka sa empathy at sensitivity training. Oh, totoong bagay yan. At sisipot ka sa bawat session. Dahil malinaw na walang nagturo sa'yo kung paano tratuhin ang tao ng may basic na dignidad. Tumango ulit si Josephine, gagawin ko, lahat. At pangapat, yumuko si Ramiro palapit, delikadong tahimik ang boses. Kapag nakarinig ako na tinrato mo ang kahit sino sa paraang tinrato mo, si Sylvia, hindi lang ako aatras sa merger. Magpapasimula ako ng audit na sobrang lalim sa mga kumpanya ng pamilya mo na aabutin ng taon bago makabawi. Kakausapin ko ang bawat partner, bawat investor, bawat kaibigan na akala mong meron ka. At kapag tapos ako, hindi ka na makakapag-reserve kahit sa simpleng dinner. Namuti ng husto ang mukha ni Josephine. Naiintindihan ko, pabulong niya. Ipinapangako ko. Umatras si Ramiro, tumayo ng tuwid. Kaya magsimula ka sa paghingi ng tawad. Humarap si Josephine sa akin. Natutunaw na ang makeup niya sa mukha at malata at gusot ang buhok niya. Hindi na siya mukhang babaeng dating nakatindig sa ibabaw ko. Mukha na siyang tao at marupok. Sylvia, simula niya, basag ang boses. Walang dahilan sa ginawa ko. Malupit, mali at hindi mapapatawad. Huminto siya, nanginginig. Nabuhay ako sa kaginhawaan. Hindi ko kailanman kinailangang maghirap. Hindi ko kailanman kinailangang managot sa mga ginawa ko. At ang pribilehiyong yon ang gumawa sa akin na maging pangit. Taong inakala na ang pagyurak sa iba ang magpapalakas sa akin. Taong hindi nakita ang sakit na ginawa ko dahil wala akong pakialam. Malayang tumulo ang luha sa pisngi niya. Ang ginawa ko sa iyo, pang-aabuso iyon, inalisan kita ng dignidad, sinaktan kita dahil kaya ko. At kinasusuklaman ko ang taong naging ako. Pero ipinapangako ko sa iyo, magbabago ako. Ayoko nang maging babaeng sumisira ng tao para lang maramdaman na mahalaga. Pinunasan niya ang mukha, nanginginig ang mga kamay. Alam kong baka hindi mo ako mapatawad kailanman at hindi ko inaasahan. Pero kung balang araw, makita mo na nagbago ako, na lumago ako, sana makita mo ako ng iba. Ang katahimikan pagkatapos nun ay hindi awkward. Malalim ito, mapagnilay. Parang humihinga ng dahan-dahan ng buong restoran. Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan.
At sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang kapangyarihan o kalupitan o pribilehiyo. Nakakita ako ng taong hindi kailanman naturuang maging mabait. Hindi kita pinapatawad, banayad kong sabi, at napangiwi siya. Dahil lang pagpapatawad hindi nakukuha sa paghingi ng sorry, pinagpapaguran ito. Sa oras, sa pagsisikap, sa tunay na pagbabago. Huminga ako ng malalim, pero bibigyan kita ng iba, isang pagkakataon. Pagkakataong gawin ang trabaho, maging mas mabuting tao, at kung makita ko iyon pagkalipas ng 1 taon o 2, baka mag-usap tayo ulit, baka doon pwede tayong magsimula muli. Mas humagulgol si Josephine pero ngayon may tapat na bagay sa luha niya. Salamat, pabulong niya, dahil mas mabuti ka kaysa sa akin. Tumingin sa akin si Ramiro na parang may nakikita siyang banal. Ang galing mo, mahina niyang sabi, mas higit kaysa sa alam mo. Tao lang ako, sagot ko, sinusubukang gawin ang tama. Sakto noon, tumunog ang telepono ni Josephine, tiningnan niya ang screen at lalo pang namutla. Tatay ko, pabulong niya, siguro napanood na niya ang video. Sagutin mo, sabi ni Ramiro, sabihin mo ang lahat, akuin mo. Ipakita mong handa kang magbago. Tumango siya at nagmamadaling lumabas ng restoran. Nanginginig ang boses habang sinasagot ang tawag at naglalakad papunta sa hindi niya alam. Nang umalis si Josephine, parang sakalang huminga ang buong restoran. Unti-unting bumalik ang mga usapan kahit may mga matang pasulyap-sulyap pa rin sa amin. Mausisa, maingat. Humarap sa akin si Ramiro na may seryosong tingin na agad nagpakabog sa dibdib ko. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Tayo lang, pribado. Humigpit ang sikmura ko. Tungkol saan? Tungkol sa'yo, sa susunod na mangyayari, sa kinabukasan mo. Ramiro, sobra-sobra na ang ginawa mo, sagot ko. Ipinagtanggol mo ako. Binigyan mo ako ng regalo. Ikaw... Hindi sapat, putol niya umiling, ni katiting. Dahil may isa ka pang dapat malaman, isang bagay na babago sa lahat. Lumaktaw ang puso ko. Ano pa ba ang pwedeng idagdag? Pabulong kong tanong. Pakiramdam ko baligtad na ang buhay ko. Huminga ng malalim si Ramiro, pinipirmi ang sarili na parang naghahanda sumisid sa malalim at madilim na tubig. Sylvia, may dahilan kung bakit sobrang nagmamalasakit ako. Dahilan kung bakit hindi ako mapakali habang tinatrato ka ni Josephine ng ganun. Dahilan kung bakit kailangan kong masigurong makuha mo ang buhay na nararapat sa'yo. Hindi ka nagme-make sense, mahina kong sabi. Hindi nga kita kilala. Alam ko, sagot niya, may malungkot at tila alam na nangiti. Pero makikilala mo. Dahil hindi ako napunta sa restoran na yun ang nagkataon nung isang araw. Nandun ako hindi dahil sa negosyo kay tatay ni Josephine. Kwento lang yun na dapat paniwalaan ng mga tao. Parang umuga ang lupa sa ilalim ko. Kung ganon, bakit ka nandoon? Pumunta ako, mahina niyang sabi, dahil hinahanap kita. Parang alon ang tumama sa akin ang mga salita. Kumurap ako, gulat na gulat. Hinahanap ako, pabulong lumabas ang boses ko. Pero hindi pa tayo nagkikita noon. Sumulyap si Ramiro sa paligid. May mga taong nakatingin pa rin sa amin. Nagpapanggap na hindi, pero halata. Hindi dito, banayad niyang sabi. Pakiusap, bigyan mo ako ng 1 oras. Hayaan mo akong ipaliwanag ang lahat ng pribado. At kung pagkatapos mong marinig ang lahat, gusto mong mawala ako sa buhay mo, mawawala ako. Pero karapatan mong malaman ang totoo. Tumingin ako sa kusina kung saan nakatayo pa rin si Don Gregorio. Nang magtagpo ang mga mata namin, tumango siya ng maliit at taimtim, pahintulot, pagsuporta. Sige, pumayag ako, 1 oras. Pero sa lugar na may tao, hindi pa kita kilala ng sapat para mag-risk. Nagbigay si Ramiro ng maliit malungkot ng ngiti. Makatwiran, may kafe sa kanto, outdoor seating, maraming tao. Tumango ako at kinuha ang coat ko. Sinalubong ako ni Carla habang palabas, puno ng pag-aalala ang muka. Sylvia,
Bulong niya ng apurado, sigurado ka ba? Sabi niyang hinahanap ka niya? Ang tindi nun. Alam ko, sabi ko, pero kailangan ko ng mga sagot. Dalhin mo ang phone mo, sabi niya. I-share mo location mo. At kung hindi ka magte-text sa loob ng 2 oras, tatawag ako ng pulis. Uminit ang dibdib ko sa pagprotekta niya. Gagawin ko, salamat. Tahimik kaming naglakad papunta sa cafe na 2 blok lang ang layo. Nasa bulsa ni Ramiro ang mga kamay niya, malalim ang iniisip, napapalingon ng mga tao sa kanya, bumubulong. Pero parang wala siyang pakialam. Nakahanap kami ng mesa sa terrace sa ilalim ng kupas na pulang payong. Dumating agad ang waiter, halatang kilala si Ramiro. Nag-order lang siya ng 2 kape at humiling ng privacy. Nang kami na lang, ang katahimikan sa pagitan namin ay makapal. Kinamot ni Ramiro ang buhok niya. Hindi ko alam kung saan magsisimula, bulong niya. Ang dami ko nang inulit-ulit ito sa isip ko, pero ngayong nasa harap kita, parang walang tama. Magsimula ka sa simula, mahina kong sabi. Sabihin mo lang bakit. Bakit mo ako hinahanap? Wala naman akong halaga. Diyan ka nagkakamali, sabi niya. Napakahalaga mo. Dumating ang mga kape. Naghintay siya hanggang sa kami ulit ang mag-isa bago nagsalita. 3 taon na ang nakalipas, ibang-iba ang buhay ko, simula niya. Kasal ako! Medyo nabasag ang boses niya sa salitang yon. Ang pangalan niya ay Nenita, siya ay napakatalino, mabait, puno ng liwanag. Masaya kami, o akala ko masaya kami. Uminom siya ng kape parang sinusubukang kumapit sa realidad. Pero may mga bagay akong hindi nakita, mga pressure na hindi ko naintindihan. Ang maging asawa ng taong tulad ko, hindi madali. Ang atensyon ng media, ang pressure, ang walang tigil na pagbusisi ng publiko. Tahimik si Nenita, reserved, ayaw niya sa spotlight. Pero nanatili siya sa tabi ko dahil mahal niya ako. Anong nangyari? Maingat kong tanong. Isang araw nag-away kami, sabi niya. Tungkol sa isang gala na kailangan kong puntahan, sinabi kong dapat sumama siya, importante para sa imahe ng kumpanya ko. Ayaw niya, pagod na pagod daw siya. Nagtalo kami, may nasabi kaming hindi namin sinasadya. Umalis siya, galit, kailangan ng espasyo. Lalong naging hungkag ang boses ni Ramiro. Umuulan, masyado siyang mabilis magmaneho, madulas ang kalsada. Huminto siya. May truck na nawalan ng kontrol sa kabilang lane. Tinakpan ko ang bibig ko. Diyos ko. Sabi nila biglaan daw. Pagpapatuloy niya, patag ang boses. Sinabi ng mga paramedic na hindi siya nagdusa. Pero ako nagdusa. Wala ako sa aksidenteng yun, pero may bahagi sa akin na namatay kasama niya nung araw na iyon. Pasensya na, bulong ko, kumikirot ang luha sa mata ko. Nakakadurog yan, pero hindi ko pa rin maintindihan anong kinalaman nito sa akin. Tumingin sa akin si Ramiro at ang nakita ko sa mga mata niya ang nagpalamig sa dugo ko. Determinasyon, lumbay at pagkakasala. Buntis si Nenita, sabi niya. Huminto ang mundo. 2 buwan. Kakaalam lang namin nung linggong yon, i-announce namin sa gala, magse-celebrate, pero hindi na umabot. Kumakabog na ang puso ko. Ramiro, ako hindi ko alam ang sasabihin, ang bigat. Nawala silang 2 nung araw na iyon, sabi niya, pinutol ako ng banayad. O ganun ang akala ko. Lumaki ang mata ko. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ng mga doktor na wala na siya, natural, naniwala ako na wala na rin ang baby. Pero 6 na buwan na ang nakalipas, may tumawag sa akin. Isang doktor mula sa ospital kung saan dinala si Nenita pagkatapos ng aksidente. Kinuha niya ang phone niya at ipinakita ang screen, larawan ng isang lumang medical document. Ginawa ng doktor ang emergency C-section. Sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Kaagad pagkatapos ideklarang patay siya. Wala na si Nenita. May makitid na pagkakataon, tahimik na pagpapatuloy ni Ramiro. Isang maliit na tsansang mailigtas ang sanggol at sinunggaban yon ng doktor.
Hindi na siya naghintay ng pahintulot, walang pirma, walang protokol. Kumilos lang siya dahil kailangan niyang subukan. Halos hindi ko maunawaan ang naririnig ko. Ibig mong sabihin, nauutal ang boses ko, nabuhay ang baby. Hindi lang siya nabuhay, sagot ni Ramiro. Nakatutok ang mga mata niya sa akin. Lumaki siya, umunlad, babae siya, premature, napakaliit. Sobrang liit na sabi ng doktor, siya raw ang pinakamarupok na mandirigmang nakita niya. Naupo ako ron nanigas. Kung ganon, bakit walang nagsabi sa'yo? Tanong ko, bakit tinago? Ano ang nagkamali? Napabuntong hininga ng mabigat si Ramiro. Magulo ang ospital nung gabing yon, kulang sa tao, siksikan, nahalo-halo ang mga record, nagkagulo ang mga identidad, halos hindi na gumagana ang buong emergency wing. Maling na file ang records niya na ilagay siya sa NICU, pero walang opisyal na koneksyon sa ina niya. At pagkalipas ng ilang araw, nang subukan ng doktor na itama ang pagkakamali, na ilagay na siya sa emergency adoption. Bumagsak ang pangako, hindi nga dapat posible yan. Bigo ang sistema, mapait niyang sabi, lubusan. Mali siyang na-label na ulila, walang nakilalang pamilya, nalulunod sa trabaho ang social services, kaya mabilis siyang na-assign sa foster home. At nang ma-realize ng doktor ang nangyari, wala na siya. Iniabot ni Ramiro ang kamay niya sa ibabaw ng mesa at marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Mainit ang haplos niya, pero bahagyang nanginginig. Tinago iyon ng doktor sa loob ng maraming taon. Kinain siya ng guilt hanggang hindi na niya kinaya. 6 na buwan na ang nakalipas habang siya mismo ay may terminal na sakit. Nakipag-ugnayan siya sa akin. Sinabi niya ang lahat. Ramiro, mahina ang boses ko. Hindi ko maisip kung ano ang pakiramdam noon para sa'yo. Matagal na akong nagluluksa, sabi niya. Tapos biglang may imposibleng pag-asa. Isang anak na babae na akala kong nawala. Buhay pala. Nawala sa akin ang 3 taon ng buhay niya. Nahanap mo ba siya? Tanong ko, hinahawakan ang gilid ng mesa. Nagsimula ako sa mga record, sabi niya, humugot ng folder mula sa coat niya. Ang foster family na unang tumanggap sa kanya, 6 na buwan siya roon bago nasunog ang bahay nila. Parang tumigil ang puso ko. Nabuhay ba siya? Pabulong kong tanong. Muli! Himala! Nailigtas siya! Pagkatapos noon, nailipat siya ulit at ulit. Dumaan siya sa 5 bahay sa loob ng 3 taon. Lumunok siya ng mabigat. Bawat pamilya may sarili nilang dahilan para ibalik siya. Problema sa pera, hiwalayan, paglipat ng tirahan. Wala siyang tahanan, wala siyang katatagan. Naduwal ang pakiramdam ko. At ngayon, tanong ko, nasaan siya ngayon? Diretso sa akin ang tingin ni Ramiro, parang tumatagos. Iyan ang sinusubukan kong malaman dahil pagkatapos niyang umalis sa ika-5 foster home, bigla siyang nawala sa opisyal na records. Ano? Pabulong kong sabi. Paano nangyayari yon? Nawawalang files, sobrang dami ng kaso, burokrasya, walang nag-follow up, walang nagmalasakit ng sapat. Kumuha ako ng mga private investigator, gumastos ako ng milyon-milyon para sundan ang bawat trail, at sa wakas, 2 buwan na ang nakalipas, nakakita kami ng isang pangalan. Ipinakita niya sa akin ang isa pang larawan, isang babaeng mukhang maamo, may mabait at mainit na mga mata. Sino siya? Mariana Rodriguez, mahina niyang sagot. Ayon sa research namin, siya ang huling taong kumupkop sa anak ko. Sinabi niyang siya ang huli. 3 taon na ang nakalipas. Namatay siya, cancer. Napasigaw ako ng mahina. Hindi siya dumaan sa opisyal na proseso, yung paliwanag ni Ramiro. Bigo ang sistema at tahimik siyang umaksyon. Pinalaki niya ang batang yon na parang kanya. Binigyan niya ng bahay, pagmamahal, katatagan. Tumulo ang luha sa pisngi ko at hindi ko pa ganap alam kung bakit. Nang magkasakit si Mariana, pagpapatuloy ni Ramiro, nanginginig ang boses. Hindi niya ibinalik ang bata sa sistema. Iningatan niya.
Minahal niya araw-araw hanggat kaya. Hindi siya tumawag sa mga autoridad. Hindi niya binitawan. Binigay niya lang ang lahat ng meron siya hanggang sa dulo. Sumikip ang lalamunan ko. Ramiro, bakit mo sinasabi ito sa akin? Tanong ko. Halos pabulong na lang ang boses ko. Naglabas siya ng isa pang larawan at inilapag ang phone niya sa harap ko. Isang luma at gusot na birth certificate. May mga bahaging nabura, kupas dahil sa tubig. Pero may isang bagay na hindi mapagkakamalian. Sa ibaba, sa malinaw na sulat kamay, nandun ang pangalan ko. Sylvia Rodriguez, nakasulat sa kamay. Sa sulat kamay ng lola ko. Hindi, bulong ko, nadulas ang phone mula sa mga daliri ko. Hindi ito pwedeng totoo. Makapal na ang emosyon sa boses ni Ramiro. Sylvia, hindi si Mariana ang biological mong lola. Siya ang babaeng nagligtas sa'yo, kumupkup sa'yo, pinalaki ka na parang kanya, pero sa dugo. Hindi! Bigla akong tumayo at bumagsak ang upuan ko sa sahig. Nagkakamali ka, lola ko siya, minahal niya ako. Sasabihin niya sa akin, hindi niya. Pinrotektahan ka niya, banayad na sabi ni Ramiro, tumayo rin. Naging pamilya mo siya. Hindi niya kailangan ng dugo para mahalin ka bilang apo. At nang magkasakit siya, itinago niya ang totoo sa abot ng kaya niya. Alam niyang darating ang araw na may hahanap. Nanginginig ako. Hindi mo pwedeng gawin to, basag ang boses ko. Hindi ka pwedeng bigla na lang susulpot at sisirain ang lahat ng akala kong alam ko. Hindi mo pwedeng sabihin na kasinungalingan ng buhay ko na ako ay... Hindi ko natapos, lumapit si Ramiro. Anak ko, mahina niyang sabi. Ikaw ang anak ko, Sylvia. Parang nabasag ang mundo sa paligid ko. May ebidensya ako, mabilis niyang dagdag. DNA test mula sa ospital. Mga record na nagtutugma. Medical histories. Mga sulat ng lola mo. Tugma ang bawat piraso. Tugma ang bawat timeline. Ipinapangako ko, hindi ito pagkakamali. Tama na! Sigaw ko at napalingon ang mga tao sa malapit. Tumigil ka na. Umatras ako palayo sa mesa, palayo sa kanya, palayo sa katotohanang pilit bumabagsak sa akin na parang alon. Sylvia, pakiusap. Huwag mo akong tawaging ganyan, singhal ko. Hindi sa ganyang paraan, hindi na may sobrang kahulugan. Hindi pagkatapos baligtarin ang buong mundo ko. Lumapit si Ramiro, nakataas ang mga kamay. Hindi bilang utos, kundi parang pagsusumamo. Alam kong nakakalunod ito, alam kong masakit at baka galit ka sa akin ngayon, pero kailangan kong sabihin sa'yo. Lalo na pagkatapos ng nangyari kay Josephine, matapos kitang makita sa sandaling iyon habang iniisip ng lahat na isa ka lang waitress na pwedeng tapakan. Waitress lang naman ako! Pasabog kong sigaw, mas matalas ang boses ko kaysa inaasahan ko. Iyan ako, iyan ang naging buhay ko sa loob ng 3 taon. Hindi ka pwedeng bigla na lang pumasok sa buhay ko, magbagsak ng mga dokumento sa harap ko, tapos sasabihin, surprise, ikaw ang matagal nang nawawalang anak ng isang bilyonaryo. Hindi ganon ang buhay. Pero totoo ito, mariin niyang sabi, at ang katotohanan, hindi nawawala dahil lang nakakagulat o masakit. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko. Sinasabi niyang siya ang tatay ko. Tinitingnan niya ako na puno ng lungkot, pananabik at parang pagmamahal. Pero estranghero pa rin siya. Hindi niya ako pinalaki. Wala siya noon. Isa lang siyang lalaking nakatayo sa harap ko ngayon, dala ang imposibleng kwento. Kailangan ko ng panahon, sabi ko sa wakas, nanginginig ang boses. Kailangan kong mag-isip. Kailangan ko ng espasyo. Ako, kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo, mabilis niyang sabi, kahit gaano katagal. Basta huwag kang mawala. Hayaan mo akong ipakita sa iyo ang lahat. Hayaan mo akong ibigay ang buong katotohanan. At kung pagkatapos noon, gusto mo na akong mawala sa buhay mo, aalis ako. Ipinapangako ko. May kung anong gumalaw sa loob ko. Gaano mo nakatagal alam? Bigla kong tanong, nang pumasok ako sa restaurant, naghinala ka na ba? Nagatubili siya, agad lumitaw ang guilt sa mukha niya. Oo, nahanap ka ng mga investigator ko halos 1 linggo bago iyon.
Tinapos na lang namin ang huling kumpirmasyon. Nandun ako para makita ka, para masigurado, para... Pinutol ko siya kalmado pero matalim ang boses. Kaya nakaupo ka roon habang minamaliit ako ni Josephine, habang nagsiserve ako sa'yo at iniisip mo, baka anak kita. Pero wala ka pa ring sinabi. Hindi ako pwedeng magsabi hanggat hindi ako sigurado, pagsusumamo niya. Pero nang makita ko kung paano kanya tinrato, hindi ko na kayang manahimik. Kailangan kong kumilos. At ang pera, tanong ko, ang $5,000. Sa iyo iyon, karapatan mo iyon, sabi niya. Kahit hindi kita anak, ang pinagdaanan mo ay nararapat na may kapalit. Pero oo, may parte sa akin na umasa na ang pagtulong sa iyo ay unang hakbang sa mas malaki. Pumikit ako, pilit hinahabol ang gulong-gulo sa dibdib ko. Hindi ito parang totoo, bulong ko. Parang nananaginip ako. O parang nababaliw. Naiintindihan ko, mahina niyang sabi, pero may isa ka pang dapat malaman. Dumilat ako. Ano pa? Tanong ko, hungkag ang boses. Kung totoo ang lahat ng sinabi ko, sabi niya, hindi ka lang si Sylvia Rodriguez, ang waitress. Ikaw si Sylvia Moreno, tagapagmana ng isa sa pinakamalalaking corporate empire sa Latin America. Gusto mo man o hindi na babalik sa dati ang buhay mo. Hindi ako bumalik sa restoran, hindi ko kaya. Sa halip naglakad ako ng walang direksyon sa lungsod ng ilang oras at bawat hakbang ay parang binibigatan ng alingawngaw ng mga salita niya. Anak kita, Sylvia Moreno, tagapagmana. Ang lahat ng alam ko tungkol sa sarili ko ay gumuho. Paulit-ulit na nagba-vibrate ang phone ko. Mga mensahe ni Carla nag-aalala, mga tawag ni Don Gregorio, at isang mensahe mula kay Ramiro. Nandito lang ako kapag handa ka na, walang pressure, oras lang. Nauwi ako sa sementeryo sa puntod niya. Ang babaeng nagpalaki sa akin, ang babaeng palagi kong tinawag na abuela. Pero ngayon ayon sa kanila, hindi pala talaga siya ang lola ko. Umupo ako sa harap ng lapida niya habang ang langit ay nag-aapoy sa kahel at lila habang lumulubog ang araw. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulong ko, nanginginig ang salita. Bakit mo akong pinalaking hindi alam ang totoo? Bumulong ang hangin sa damuhan, tinatangay ang mga tuyong dahon na parang mahinang buntong hininga. Naalala ko ang mga huling araw niya, ang kwarto sa ospital, ang tunog ng mga monitor, ang mahina niyang kamay sa kamay ko. May sinusubukan siyang sabihin noong huling gabi niya. Gumalaw ang labi niya pero masyadong mahina ang boses. Akala ko noon nalilito lang siya dahil sa gamot. Ngayon naisip ko kung sinusubukan niyang sabihin ang katotohanan. Espesyal ka, mi amor, bulong niya isang hapon, isa sa huli niyang malinaw na sandali. Mas espesyal kaysa sa kaya mong isipin. At kapag nabunyag na ang lahat, tandaan mo, lahat ng ginawa ko dahil sa pagmamahal. Noon, hindi ko naintindihan, pero ngayon, mag-isa nilalamon ng lungkot at pagkalito, nagsisimula na itong magka-sense. Isang masakit, nakakadurog na sense. Nag-vibrate ulit ang phone ko, isang bagong numero. Sylvia, ito si Dr. Julian Medina. Ako ang doktor na naka-duty nung gabing dinala si Nenita Moreno. Ibinigay ni Ramiro ang numero mo. Alam kong napakalaki nito para tanggapin, pero kung gusto mong makausap ang isang taong nandoon, isang taong alam ang lahat, nandito ako. Hindi mo kailangang pagdaanan ito mag-isa. Tinitigan ko ang mensahe na nigas. May parte sa akin na gustong burahin ito, magpanggap na hindi ko nakita, burahin ang lahat ng nangyari. Pero may isa pang parte, ang parte na desperado sa mga sagot, ang pinindot ang call button bago ko pa napigilan ang sarili ko. Sumagot siya agad sa unang ring. Sylvia! Maamo ang boses niya, kalma. Boses ng taong sanay magsabi ng mga balitang ayaw marinig ng iba. Kailangan ko ang katotohanan, diretsahan kong sabi, mula sa taong walang mapapala. Naiintindihan ko, mahina niyang sagot, at ipinapangako ko sa iyo, lahat ng sinabi ni Ramiro
totoo. Alam kong imposibleng paniwalaan, pero kung gusto mo, maipapakita ko sa iyo ang medical records, ang mga note na ginawa ko nung gabing yon, ang timeline, lahat. Bakit? Nabasag ang boses ko. Bakit tinago ng matagal? Bakit nagsinungaling? Huminga siya ng mabigat, parang may dalang bato ang bawat hinga. Tinanong ko yan sa sarili ko araw-araw sa loob ng 3 taon, sabi niya. Noong una, sinisi ko ang ospital, kulang sa tao, magulo, sablay, at totoo yun. Pero ang mas malalim na totoo, natakot ako. Natatakot akong mawalan ng trabaho, natatakot sa kaso, natatakot aminin kung gaano kalalim ang pagkabigo ng sistema. Ato, bumigo ang sistema, pero bumigo rin ako at daladala ko ang guilt na yon araw-araw. Nang madiagnose ako ng terminal cancer 8 buwan na ang nakalipas, alam kong hindi ako pwedeng mamatay, nadala ang sekretong ito. Hindi habang may batang babae na lumalaki na hindi alam ang tatay niya, at may tatay na nagluluksa sa anak na hindi naman pala nawala. Mas hinigpitan ko ang hawak sa phone. Paano ko malalaman na hindi ito isang maayos na scam? Tanong ko, nanginginig ang boses. Na hindi ka binayaran ni Ramiro o gumawa kayo ng kwento na may pekeng dokumento at pekeng emosyon? Dahil may hawak akong bagay na wala ang iba, simple niyang sabi. Itinabi ko ang blood sample mo mula noong gabing yon, labag sa protocol ng ospital. May pakiramdam ako noon na baka kailanganin ko ito balang araw. At kinumpara ko ito sa DNA samples ni Nenita Moreno at Ramiro. Bumaba ang boses niya, pero ramdam ko ang bigat sa bawat salita. Tugma, perpekto. Ang mathematical probability na hindi ikaw ang anak ni Ramiro, marahang sabi ni Dr. Medina, ay 1 sa bilyon-bilyon. Parang umikot ang buong sementeryo sa paligid ko. Kailan ko makikita ang ebidensya? Tanong ko, halos pabulong. Kapag handa ka na, sagot niya. Ngayong gabi, bukas, sa susunod na linggo. Naiintindihan kong kailangan mo ng panahon. Ngayong gabi, mabilis kong sabi, hindi ako makatulog, hindi ako makapag-isip. Kailangan ko itong makita, kailangan kong malaman na totoo bago tuluyan akong mawalan ng kapit sa realidad. Sabihin ko kay Ramiro na ihanda ang lahat, lab results, legal files, personal records. Huwag, putol ko, hindi kasama siya, hindi pa, gusto kong ikaw lang ang makita, ikaw lang, walang iba. Kaya mo ba yun? Huminto siya sandali. Siyempre, sabi niya, iti-text ko sa iyo ang address ng opisina ko. Kaya mo bang makarating dito sa loob ng 2 oras? 2 oras, ulit ko. Nanatili ako sa sementeryo, napapalibutan ng katahimikan. Sinusubukang pulutin ang bawat basag na piraso ng lakas na kaya kong hanapin. Kung totoo ito, bulong ko sa lapida niya, kailangan ko ang lakas mo ngayon higit sa dati. Dahil hindi ko alam kung paano titigil maging si Sylvia Rodriguez at maging kung sino man ang dapat kong maging ngayon. May dumampi na hangin, banayad, mainit, parang huling yakap, nakatago ang opisina ni Dr. Medina sa loob ng isang lumang gusaling medikal sa kanlurang bahagi ng lungsod. Simple, tahimik, nasa pinto na siya nang dumating ako. Isang lalaking nasa 60 taon, pilak ang buhok, pagod ang mukha, pagod na mula sa sakit at pagod din mula sa guilt. Sylvia, bati niya, salamat sa pagpunta. Alam ko kung gaano kabigat ito sa emosyon. Hindi ko nararamdamang matapang ako, sagot ko. Pakiramdam ko wala lang akong choice. Pinangunahan niya ako papasok, pababa sa tahimik na hallway hanggang sa maliit na opisina na puno ng framed diplomas at kupas na certifications. Sa mesa may lumang archive box, gas-gas, luma at may label na halos kupas na sa marker. Confidential, E. Moreno. Nandito ang lahat, sabi niya, inilapat ang kamay sa kahon. Notes, lab reports, signed affidavits, nakahanay ayon sa panahon para mas madali. Sininyasan niya akong umupo, tapos umupo siya sa likod ng mesa. Nasa pagitan namin ng kahon, parang bigat, parang bomba.
Bago mo buksan, banayad niyang sabi, may dapat kang malaman. Ang lola mo, si Mariana Rodriguez, ay isang kahangahangang babae. Bigla akong napatingala. Kilala mo siya? Oo, sandali, tumango siya. Binisita ko siya minsan nang tuluyan kong nabuo sa isip ko ang nangyari sa'yo. Kailangan kong makita sa sarili kong mata na ligtas ka, na sa kabila ng kabiguan ng sistema napunta ka sa mabuting lugar. At, tanong ko, minahal ba niya ako? Tanong ko, pinalaki ba niya akong may pagmamahal? Nagbigay siya ng bahagyang ngiti, mapait pero may lambing. Nakita ko ang mga larawan mo kahit saan, mga drawing mo nakadikit sa ref, ang bag mo nakasabit sa may pinto. At si Mariana, kapag pinag-uusapan kanya, lumiwanag siya. Tinatawag kanyang Miss Sylvia, regalo raw niya mula sa langit. Agad dumating ang luha, tahimik pero hindi mapigilan. Hindi ko sinabi sa kanya kung sino ka. Pagpapatuloy niya, hindi ko kaya, natakot akong madurog ang puso niya. Kaya nagsinungaling ako. Sinabi kong routine follow-up lang ako sa mga lumang adoption cases. Pinapangako niya sa akin na huwag hayaang kunin ka ng kahit sino at ipinangako ko sa kanya, alam mo, bulong ko, sa buong panahong ito, alam mo kung nasaan ako, pero hindi mo sinabi kay Ramiro. Tumango siya, nahihiya. Hindi ko sinabi hanggang sa malapit na akong mamatay at alam kong ginagawa akong duwag diyon. Pero nang makita ko ang pagmamahal sa bahay na iyon, hindi ko kayang ako ang sumira. Hindi na, lalo na pagkatapos kitang mabigo noon, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ngayon matanda ka na at wala na si Mariana. Karapatan mong malaman ang buong katotohanan. Isa-isa niya akong binigyan ng mga pahina at sabay namin itong pinagdaanan. Ang crash reports, ang hospital notes noong gabing kakilakilabot, mga larawan ng orihinal na birth certificate, Baby Girl Moreno, ipinanganak sa pamamagitan ng emergency post-mortem C-section. Pagkatapos, dumating ang DNA tests, mga komplikadong numero, mga graph, pero ipinaliwanag ni Dr. Medina ang bawat detalye ng matiyaga at maingat. At sa wakas, ang mga sulat ni Mariana, naninilaw sa tagal, nakasulat sa pabilog niyang sulat kamay. Ikinuwento kung paano niya ako natagpuan, isang sanggol na ayaw ng kahit sino, isang sanggol na nakaligtas sa napakarami. Nakita ko siya at alam kong akin siya, sulat niya. Hindi sa dugo pero sa lahat ng paraang mahalaga. Pinangalanan ko siyang Sylvia dahil ang ibig sabihin nito ay karunungan. At alam kong kakailanganin niya ang karunungan para mabuhay sa mundong ito. Bumagsak ang luha ko sa marupok na papel. Kung binabasa mo ito, sabi ng sulat, ibig sabihin wala na ako. At lumabas na ang katotohanan. Sa sino mang makakahanap sa batang ito, pakiusap huwag ninyo siyang tingnan na parang ninakaw. Tingnan ninyo siyang parang iniligtas. Iniligtas mula sa sistemang bumigo sa kanya. Pinalaki ng may bawat patak ng pagmamahal na kaya kong ibigay. Pambihira siya, matatag siya, akin siya. Hinayaan lang ako ng doktor na umiyak. Hindi siya nagsalita. Naghintay lang. Nang kaya ko nang magsalita, paos ang boses ko. Kaya, totoo ang lahat. Oo, simple niyang sagot, lahat. Huwag kang mag-sorry sa katotohanan, sabi ko. Mag-sorry ka sa pagtatago nito sa akin. Nagsisisi ako, sabi niya, araw-araw at habang buhay. Gaano pa ang oras mo? Mahinang tanong ko. Sabi mo, cancer? Tumango siya. Ilang buwan na lang siguro, hindi na higit pa. Tanggap ko na. Ang tanging pagsisisi ko lang ay hindi ako nagsalita ng mas maaga. Dahan-dahan akong tumayo, hawak-hawak pa rin ng ilang papeles. Pwede ko bang dalhin to? Dalhin mo lahat, sabi niya, itinulak ang kahon papunta sa akin. Lahat ay sayo na. Ang kwento mo, ang katotohanan mo. Buhat ko ang kahon at pakiramdam ko hawak ko ang bigat ng isang buong buhay. Lahat ng taon na hindi ko alam kung sino talaga ako. Lahat ng pagmamahal na nasa paligid ko kahit ganon. Anong gagawin ko ngayon?
Tanong ko, mahina ang boses ko pero iyon ang pinakamalakas na tanong sa buong buhay ko. Paano ko mabubuhay dala nito? Halos wasak kong tanong. Isang araw sa bawat pagkakataon, marahang sabi ni Dr. Medina. At Sylvia, mabuting tao si Ramiro. Alam kong pakiramdam mo sobra-sobra ito. Alam kong gusto mong tumakbo. Pero huwag mo siyang isara sa labas. Nawala na sa kanya ang 3 taon kasama ka, huwag mo nang hayaan na mawala pa. Hindi ko alam kung kaya kong maging kung ano ang gusto niya, bulong ko. Wala siyang gustong maging ka, sagot ng doktor, maliban sa ikaw. Nang ipinakita ko sa kanya ang ebidensya, hindi niya tinanong ang tungkol sa mana o kapangyarihan sa negosyo. Iisa lang ang tanong niya, masaya ba siya? Ligtas ba siya? Minahal ba siya? Yun lang ang mahalaga sa kanya. Nang lumabas ako ng opisina, gabi na. Balot na ng dilim ang lungsod. Nag-vibrate ang phone ko, isang mensahe mula kay Ramiro. Nabalitaan ko na pumunta ka sa kanya, hindi ako pipilit. Pero kapag handa ka na, anuman ang kailangan mo, nandito ako. Palagi, ang tatay mo. 2 salita sa dulo ang tumama ng mas mabigat kaysa sa lahat. Ang tatay mo, hindi Ramiro, hindi RM, kundi ang tatay mo parang ibinibigay na, parang totoo na ito noon pa man. At ang pinaka nakakatakot, may parte sa akin na naniniwala. May parte sa akin na gustong maniwala dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mula nang mawala ang tanging taong tunay na nagmalasakit sa akin, hindi na ako nag-iisa. May tatay ako. Isang tatay na hinanap ako, na ipinagtanggol ako, na kahit paano naniwalang karapat dapat akong mahalin. Nanginginig ang mga daliri ko habang nag-type ako ng sagot. Kailangan ko ng panahon, pero salamat sa paghahanap sa akin, sa hindi pagtalikod, sa nakita mo ang nangyari sa akin at may ginawa ka. Hindi ko pa alam kung paano maging anak mo, pero kung handa ka pa ring turuan ako, gusto kong subukan. Halos agad dumating ang sagot niya, oo, higit sa kahit ano, kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. Hindi ako aalis. Niyakap ko ang kahon ng mga dokumento sa dibdib ko at nagsimula sa mahabang lakad pa uwi. Pagsapit ng umaga, magiging iba na ang lahat. Hindi na lang ako si Sylvia Rodriguez, ang babaeng may kalyo sa kamay at masakit na mga paa. Ako na si Sylvia Moreno, anak tagapagmana, at sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, hindi na lang ako basta nabubuhay. Unti-unti akong nagiging ako. Nakatayo ako sa harap ng salamin na parang nasa panaginip, sa loob ng dressing room na mas malaki pa kaysa sa dati kong buong apartment. Ang suot kong damit ay mas mahal pa kaysa sa 6 na buwang tip ko sa restaurant. Pero hindi ang presyo ang nagpagalaw sa kamay ko sa panginginig, kundi ang ibig sabihin nito. Ngayong gabi ang taunang gala ng Grupo Moreno at sa unang pagkakataon, ipapakilala ako ni Ramiro sa publiko bilang anak niya. Handa ka na ba? Tawag ng boses niya sa likod ng pinto. Hindi, tapat kong sagot. Pero baka hindi na mahalaga yun. Pumasok siya, nakatuksedo na perpektong sukat, parang para sa magazine cover. Pero ang mga mata niya mainit kinakabahan ang sumasalamin sa nararamdaman ko. Hindi natin kailangang gawin to, sabi niya. Kung sobra na, pwede tayong tumigil, umalis. Pero umiling ako. 3 buwan na akong natuto, nagtatanong, nagluluksa. Pero lumalago rin. Oras na. Handa na akong tumigil sa pagtatago. Ang huling 3 buwan ay parang bagyo. Tinupad ni Ramiro ang bawat pangako. Binigyan niya ako ng espasyo, gabay, pasensya. Hindi niya ako pinilit na iwan ang restaurant agad, kahit ipinilit ni Don Gregorio na kunin ko ang panahong kailangan ko. Umalis ka, Niña, sabi niya noon, nangingintabang mata. Hanapin mo kung sino ka talaga, pero huwag mong kalimutan kung sino ka rito. Ang Sylvia na yon na humarap sa kalupitan ng may dignidad, totoo pa rin. Huwag mo siyang mawala. At hinawakan ko iyon, mahigpit. Kahit nag-aral ako ng etiquette,
natutunan ng business strategy, lumipat sa bahay na parang galing sa pelikulang Pangreyna. Hinding-hindi ko binitawan ang bahagi ng sarili kong minsang nagkikiskis ng mesa at ngumiti sa gitna ng sakit. May gustong makipagkita sa iyo, mahina ang boses ni Ramiro bago kami bumaba. Nang bumukas ang pinto, nakita ko siya, si Josephine Montalvo, pero hindi na ang dating Josephine. Iba na ang babaeng ito. Simple ang buhok, elegante, pero mapagkumbaba ang damit. At ang mukha na dati puno ng yabang, may ibang dala ngayon, kababa ang loob. Sylvia, sabi niya, puno ng emosyon ang boses, alam kong wala akong karapatang narito at maiintindihan ko kung papaalisin mo ako, pero kailangan mong makita ito. Ipinakita niya ang mga litrato sa phone niya. Siya nagtatrabaho sa soup kitchen, nagsiserve ng pagkain, nakikinig sa kwento ng mga homeless, walang makeup, walang designer clothes. Tapos ko na ang 50 oras, ilang linggo na ang nakalipas, sabi niya. Pero hindi ako tumigil kasi sa unang pagkakataon may naintindihan ako na bawat tao may dalang kwento. Na ang dignidad ay hindi tungkol sa yaman kundi kung paano mo tratuhin ang iba. Nabasag ang boses niya at sa wakas nakita ko kung sino ako. Pinilit akong harapin ng empathy classes ang halimaw na naging ako. Ginamit ko ang kalupitan bilang panangga kasi sa loob-loob ko, pakiramdam ko invisible ako, walang halaga. Pero ikaw, tumingin siya sa akin, umaagos ang luha. Tumayo ka ng matatag kahit sinubukan kitang basagin at kahit paano nakahanap ka ng grace imbes na paghihiganti. Lumuhod siya sa harap ko. Hindi ako humihingi ng kapatawaran pero kailangan kong sabihin ito. Binago mo ako. Ang sandaling pinalampas mo ako, ang pinili mo ang awa. May binago iyon sa loob ko magpakailanman. Tahimik lang si Ramiro sa isang sulok, hinayaan akong ako ang pumili. Inabot ko ang kamay niya. Tumayo ka, banayad kong sabi. Walang taong dapat lumuhod. Tumingala siya, hindi makapaniwala. Pinapatawad kita, pagpapatuloy ko. Hindi dahil okay ang ginawa mo at hindi dahil nakalimutan ko ang sakit. Kundi dahil ang pagkapit sa poot, ako rin ang kinukulong sa nakaraan. At nakikita kong hindi ka na ang dating ikaw. Tuluyan siyang humagulgol at niyakap ako at niyakap ko rin siya. Ang babaeng minsang bumasag sa akin, ngayon patunay na kahit ang pinakamasamang bahagi natin ay pwedeng magbago. Nang umalis siya, humarap si Ramiro sa akin, hilaw ang emosyon sa mga mata niya. Ang nanay mo, sabi niya, nabibitin ng boses, ipagmamalaki ka niya. Palagi siyang naniniwala na may second chances ang mga tao. Grace, higit sa pride, awa higit sa paghihiganti. At ikaw, dala mo yun sa loob mo. Tiningnan ko siya at sa wakas nagtanong, ikukwento mo ba sa akin ang higit pa tungkol sa kanya? Kung tungkol sa kung sino talaga siya, tanong ko. Ngayong gabi, pangako ni Ramiro, pagkatapos ng gala, ipapakita ko sa iyo ang lahat. Mga sulat niya, mga larawan, mga video, lahat ng kailangan mo para tuluyan mo siyang makilala, para malaman mo kung saan ka nagmula. Ang gala ay eksaktong inaasahan ko at wala ring katulad ng naisip ko. Isang dagat ng designer na suit at kumikislap na mga gown, mga taong naghahagis ng usapang milyon-milyong dolyar na parang nagkukwentuhan lang tungkol sa kape, mga kumikislap na kamera na sobrang dalas, parang kidlat. Pero nang hawakan ni Ramiro ang kamay ko at inakay niya ako papunta sa entablado at tuluyang tumahimik ang buong bulwagan, may kung anong gumalaw sa loob ko. Magandang gabi, umalingaw-ngaw ang boses ni Ramiro sa hall, malinaw at kalmado. Gaya ng alam ng marami sa inyo, marami akong na-miss na events ngayong taon. May ilan na akalang may sakit ako, may iba namang nagbulungan tungkol sa problema sa negosyo. Pero ang totoo ay mas simple at mas hindi ka panipaniwala. Huminto siya, marahang pumulupot ang mga daliri niya sa mga daliri ko. 6 na buwan na ang nakalipas, nalaman ko na ang anak na babae na akala kong namatay 3 taon na ang nakalipas ay buhay.
At ang paglalakbay mula noon ay hindi lang tungkol sa muling pagkatagpo sa kanya, kundi tungkol sa muling pagkatuklas kung ano ang tunay na mahalaga. May mga hingal ng gulat na gumapang sa crowd. Ito si Sylvia, sabi niya, at hindi ko hihilinging igalang ninyo siya dahil sa apelido niya o sa mana niya. Ang hinihiling ko ay makita ninyo siya kung sino talaga siya. Isang batang babae na nagsumikap, na nakaligtas sa hirap, na hinarap ang kalupitan at tumugon ng may dignidad, na nagpatawad kahit walang sino man ang masisisi siya kung galit ang pinili niya. Pagkatapos, humarap siya sa akin at ang mga mata niya ay puno ng emosyon na hindi niya kailangan pang sabihin. Pinaalala niya sa akin ang isang bagay na nawala sa akin habang umaakyat ako papunta sa tagumpay. Na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pera o estado. Nanggagaling ito sa kung paano mo tinatrato ang mga tao kapag walang importanteng nanunood. Nanggagaling ito sa pagkapit sa malasakit, kahit sinusubukan ng mundo na agawin ito sa iyo. Unti-unting nagsimula ang palakpakan, pagkatapos lumakas umangat sa isang standing ovation. At ngayong gabi, pagpapatuloy niya, inaanunsyo ko na 50% ng personal kong yaman ay gagamitin para magtatag ng bagong foundation. Ang Nenita at Sylvia Moreno Foundation na nakatuon sa pagsuporta sa kabataang nasa foster care system. Para walang batang mawawala o makakalimutan. Para ang bawat batang kaluluwa ay magkaroon ng kung ano ang naranasan ng anak ko, ang pagkakataong mahalin at mapansin. Bumuhos ang luha sa mukha ko. At ang foundation na ito ay pamumunuan ng isang taong alam ang pakiramdam mismo. Isang taong nabuhay rito. Ang anak ko, si Sylvia Moreno. Naging kulog ang palakpakan, kumislap ang mga kamera na parang mga bituin at sa gitna ng lahat, niyakap ako ni Ramiro. Ipinagmamalaki kita, bulong niya, higit pa sa kaya kong sabihin. Kalaunan, lumabas ako sa balkonahe, iniwan ang kumikislap na ballroom para makahinga ng totoong hangin. Sumunod si Ramiro at iniabot sa akin ang baso ng champagne. Anong iniisip mo? Tanong niya. Ang lola ko, sabi ko, humahalakhak na sana siya ngayon. Titingnan niya ang babaeng ito na naka-couture dress, nakatayo sa entablado, nagtatatag ng charity, tapos iiling lang siya na hindi makapaniwala. Ngumiti si Ramiro. Alam niya, sabi niya, kahit hindi niya sinabi ng malakas, may nakita siya sa'yo na hindi pa nakita ng mundo noon. Kaya Sylvia ang ipinangalan niya sa'yo, karunungan. Alam niyang magkakaroon ka ng lakas para dalhin ang kahit anong ibigay ng buhay sa iyo. Hindi ko nararamdamang marunong ako, amin ko. Kadalasan, pakiramdam ko, ako pa rin yung waitress na napunit ang uniforme, sinusubukang makaraos. Mabuti, sabi ni Ramiro, huwag mong kalimutan siya. Siya ang ugat mo, ang nagbigay sa iyo ng lalim, empatya, tibay. Siya ang dahilan kung bakit hindi mo malilimutan kung sino ka talaga kahit ngayon. Tahimik kaming nag-toast sa ilalim ng mga bituin, mag-ama, kahit paano'y unti-unting nagbabalik sa isa't isa. Alam mo ba kung ano ang nakakatawang bahagi? Sabi ko matapos ang sandali. Akala ni Josephine kapag pinahiya niya ako, mababasag ako. Akala niya ang pagpunit ng damit ko ang huling dagok. Pero iyon pala ang mitsa na nagbago sa lahat. Kung hindi niya ginawa yon, kung hindi mo nakita, baka wala ni isa rito ang nangyari. Tumango si Ramiro. May sarili talagang kakaibang timing ang buhay, sabi niya. Minsan, ang pinakamadilim nating oras, siya ring eksaktong sandaling nagsisimula nang magbago ang lahat. Tumingin ako sa kumikislap na skyline ng lungsod. Milyon-milyong ilaw, milyon-milyong buhay, at bawat isa may dalang kwento ng sakit at pag-asa. At na-realize ko na ang akin, gaano man kaimposible, gaano man kabasag, dinala ako eksakto kung saan ako dapat mapunta. Dahil bawat liko, bawat pagkawala, bawat heartbreak, dinala ako rito, sa katotohanan,
sa pag-aangkin. Hindi na lang ako yung babaeng may punit na uniforme. Hindi na lang ako yung nawawalang batang natagpuan. Ako si Sylvia lang. Hinubog ng pagmamahal ng isang babaeng hindi ko kadugo. Pero naging ina ko sa lahat ng paraang mahalaga. Natagpuan ng isang amang hindi tumigil sa paghahanap. At sa wakas, matapos ang napakaraming taon na puro survive lang, buo na ako.